Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Samantalang ang pinuno ng mga sungaw, unti-unting namumula ang mga mata nito na nanlilisik sa dilim. Halos hindi na noon maunawaan ni Noli ang mga nangyari. Gawa ng sa pagkakaalam niya, walang bahid ng pag-aswang ang mga sungaw. Marahil ay yun ang isa sa mga abilidad ng mga mutya ng bulkang sinasabi ng ermitanyo, nang siyang nakakabahala sa nagmamay-ari nito. Ilang minuto pa ang makalipas, nagulat noon si Noli. Gawa ng biglang lumaki ang kanang kamay ng pinuno na para bang may uusling bagay sa kamay nito. Dahil sa kakaibang nangyari sa pinuno ng mga sungaw, piniling magmasid na muna nitong si Noli. Nasisipat kasi niya ang mutyang suot nito na merong panakanakang usok na lumalabas dito. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Noli nang magsisisigaw ang nilalang na yon, na para bang labis itong nasasaktan sa kanang braso nito. Habang namimilipit sa sakit ang pinuno ng mga sungaw, nanatiling nakabantay lamang ang dalawang mambabarang ang nakasama nito. Sa pagtahimik ng nilalang, doon na nakaramdam ng kaba itong si Noli. Hindi man kasi nagiba ang kaanyuan ng lalaki, kitang-kita naman niya ang demonyong nakasanib dito. Halos maikumpara mo ang demonyong yon sa isang turong kalabaw na mahawig sa isang tao din. Ang pagmumukha nito, at meron itong mga balahibong animoy sa bakal ang tatalas nun. Meron din itong malapaniking mga pakpak at mga pang kahawig sa paa talaga ng gabunan. Kahit nasa espiritual na wangis ang demonyo, kitang-kita pa rin ito ni Noli dahil sa talas ng paningin na bigay ng diwata sa kanya. At doon niya napagtanto na magiging seryoso na ang labanan na magaganap. At habang nagmamasid siya sa mga ito, dumating naman sa kanyang pwesto si Danilo. Ilang minuto pa ang makalipas, agad din namang sumunod ang ermitanyo sa kanilang kinaroroonan. Habang nagwiwika ng, "Kami na ang bahala dito, Danilo. Huwag mo nang labanan ang demonyong yan. Baka pati ikaw mahulog sa tentansyon nitong patibong. Dahil ang mga demonyo, hindi yan lalaban na walang kasamang panlinlang. Hayaan mong purong liwanag ang kumarap sa purong kadiliman." dahil sa mga narinig ni Danilo, pinili niyang magpakalayo-layo sa kanila Noli at ng ermitanyo. Ngunit habang nag-uusal ng mga karga si Noli, tila ba tinatawag siya sa mutyang hawak ng pinunong yon sa hindi malamang dahilan. Sa kabila ng purong kana naman ang mga karga niya sa katawan. Pero kinakausap siya ng gabay sa mutya ng bulka na yon. Ngunit habang naghanda silang dalawa ng ermitanyo para salubungin ang kalabang demonyo, biglang nagsidatingan ang buo nilang mga kasama na para bang nalipol na nito lahat ang mga galamay ng pinuno. Paglaban sila Noli sa pinuno, manood sa kanila ang buo nilang pangkat sa magaganap na labanan sa pagitan nilang dalawa at sa pinuno ng mga sungaw na kulto.
Kahit kasi nalipol na ang lahat ng mga galamay nito, wala pa rin sa isip ng pinunong sungaw ang umatras sa laban nila. Buong lakas sila nitong hinarap nang walang takot na nararamdaman. Ang ermitanyo naman noon, tinanggal na nito ang kanyang sombrero at damit pang itas upang seryosohin na ang labanan. At doon nasilayan ni Noli ang simbolong nakatatak sa likuran ng ermitanyo na hindi pamilyar sa kanya. Hindi noon mawari ni Noli kung ano ang ibig sabihin ng simbolong ipinakita sa likod nito na nagbibigay sa kanyang isipan ng maraming katanungan. Sa pagsugod ng demonyo sa ermitanyo, pinaikot-ikot nito ang kanyang baston sa ere na para bang naghanap ito ng pagkakataong umaatake. Ngunit hindi pa man ito makalapit sa ermitanyo, kaagad na itong sinunggaban ni Noli nang lumitaw siya sa bandang likod nito. Sa pag-unday niya ng saksak sa likod ng pinunong sungaw, laking gulat na lamang niya nang mabilisan siyang hinambalos sa kanan nitong kamay na sobrang napakalakas. Dahil sa ginawa ni Nuling yon, tumilapon siya sa hindi kalayuan sa mga kasama niyang nanunood. Dali-dali naman siyang nilapitan ng mga antingerong nakakita sa kanya at tinanong kung okay lang ba siya. Hindi noon inakala ni Noli na nakita pala siya ng nilalang kahit nasa likod pa siya nito, habang nasa kaanyuan siya ng isang anino. Pagbaling ng mga mata niya sa ermitanyo, nakita niyang nakipagbuno ito sa pinunong sungaw na may sanib ng demonyo. Paghataw ng ermitanyo sa dala nitong baston sa nilalang, kitang-kita noon ni Noli na nasalag ng gabay ng mutya ng bulkan ang baston ng ermitanyo. Sa pagsalag ng pinuno dito, animoy may sinabi ito sa ermitanyo. Nang makita ito ni Noli, dahil sa hindi niya kayang matulungan ang ermitanyong kung hindi siya gumamit ng mga espiritual na napakalakas, kaagad niyang inalabas ang libretang hiram niya sa ermitanyo nung kasulukuyan pa siyang nagsasanay upang usalin ang mga pinakamalakas na sandata dito na kayang magpapahirap ng isang demonyo. Nang matapos na niyang gawin ang mga bagay na yon, agad naman siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng mga ito upang magbigay dito ng tulong. Sa tingin niyong dalawa, makakaya niyo ang demonyong naging kaisa sa aming uri? Sa tingin niyo, makakaya niyo ang aking bagsik? Kahit hindi pa ito ang aking pinakaanyo, kaya kang pumaslang ng anghel na kahit isa pang sugo ng Panginoon niyong kinikilala. Wika ng demonyong nakapaloob dito. Nagkakamali ka, demonyo. Santas naming ito. Kaya ka naming ibalik sa impyerno. Sagot naman ng ermitanyo. Naku naman, tao. Hindi mo ba alam na ang kapangyarihang pinanghawakan ko ay nanggagaling sa impyernong pinanggagalingan ng bulkan? Kahit ibalik mo pa ako sa sinabi mong impyerno, hindi ako mamamatay dahil yan ang tahanan ko. Sagot naman ng demonyong nakapaloob dito. Matapos itong makapagsalita,
agad itong lumayo sa kanilang dalawa at muling sumugod sa kanilang kinaroroonan. Kahit napakabilis ng kilos ng pinunong yon, nakakaya pa rin itong masundan ng basto ng ermitanyo kahit maglalaho pa ito sa kanilang harapan. Sa patuloy nilang pakipagtulong-tulong ng pag-atake sa pinuno, mas lalong nagniningas ang apoy sa kampila ni Noli. Gawa ng ang katawan ng pinunong yon, nababalot din ng apoy. Ang tabak namang hawak noon ng sungaw na kulto ay halos malusaw na dahil sa pagtama nito sa basto ng ermitanyo. Ilang minuto pa ang makalipas nang akmang susugod na sa ermitanyo ang pinuno. Bigla na lang itong tumigil sa paggalaw matapos maibagsak ni Noli sa lupang kinaroroonan ng pinuno ang espiritual na kadinang ginto na kayang dumakip ng demonyo na galing pa sa pinakasulok-sulok na pahina ng libretang banal ng ermitanyo. Animoy, may pumigil noon na nilalang sa katawan ng sungaw. Dahil sa mga nangyari, napangisi lang naman ang ermitanyo habang sumilay kay Noli. Wala nang nagawa noon ang demonyo kundi magsisisigaw na para bang ang nakita nito ay si kamatayan. Habang nagsisigaw ito, pinili naman itong nilapitan ng ermitanyo habang may inuusal-usal sa hangin. Kasabay ng paglapit dito ng ermitanyo ay ang pagbunot nito sa mutya ng bulkan na nakasuot sa kanang kamay nito. Nang mabunot ito ng ermitanyo, kitang-kita noon ang pangkat ni Noli na sumabay ang laman nito sa mutyang nakasuot sa kanya. Animoy ang mutya na yon ay sumuot sa kanyang kalamnan nang siyang nagpapahirap sa ermitanyong kunin ito. Sa pagtanggal ng mutyang nasa braso ng pinuno ay ang paglaho ng demonyong nakasanib dito. Animoy ang paningin noon nila Noli sa demonyong sumanib ay hinigop ito sa kailaliman ng bulkan. Matapos mawala ang demonyong nakasanib sa pinunong sungaw, ay ang pagkalas naman ng ginintuang kadinang pumipigil dito at kaagad ding naglalaho. Tama kayo ng narinig. Ang pumipigil sa nilang na yon para makagalaw ay ang kadinang espiritual na bilin pa ng maestro ni Manong Duming na isang ermitanyo. Sa sobrang lakas ng pamako nito at mga sabulag, kahit isa pang demonyo ay hindi ito mararamdaman at hindi rin makakagalaw. Siyempre, may limitasyon din ang paggamit dito. Diba narinig nyo? Agad ding kumalas ang pamakong yun ng ilang minuto lang. Kasabay ng pagbitaw ng pamakong yon ay ang paghandusay ng pinunong sungaw na halos mamamatay na. Panay din sa paghawak sa braso nitong tinanggalan ng mutya ng bulkan dahil sa sakit na nararamdaman nito. Matapos yan, agaran din itong nawala ng malay. So mga ermitanyo, hanggang dito na muna dahil may isa-shoutout tayo, yung huling na pa-shoutout. Shoutout kay Rosit, Roy at Ruel. At shoutout sa Adolfo family at Ilog Negros Occidental from Junjong Adolfo. Shoutout kay Cesar Balbueno from Calamba, Laguna. At shoutout kay Noel Ligo from Dumaguete City. At shoutout kay Jan from General Santos City.
At shoutout sa Team Tagay Sitio Tunga. At shoutout kay Rim nga pala. At shoutout kay Cardo Dalisay Game Farm. Aban lupit ah. Shoutout kay GR Gimuto from Butuan City. At shoutout kay Leonid Lumingkit, Dublin, Ireland. At shoutout kay Udo Baiko from Inilad, Siato Negros. At shoutout kay Kubi Onyel Pontillas from Aplayan Digos, Davao del Sur. Shoutout kay Marlo Nantoni o Antony. At shoutout kay Christopher Maxion from Bayawan, Negros Oriental. At shoutout kay Analisa, Tuto, Dudoy pati kay Ryan Fuas family from Manila. Maraming salamat mga kaermitanyo. Sa gusto mong pa-shoutout, comment nyo lang sa baba. At kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag nyong kalimutang mag-like. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.